Sa isang liblib na pamayanan sa paanan ng kabundukan, may isang nilalang na matagal nang pinag-uusapan ng mga tao. Hindi siya ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na hayop. Ang tawag sa kanya ng mga taga-nayon ay Unggoy. Hindi dahil iyon ang kanyang tunay na pangalan, kundi dahil sa kanyang anyo. Ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng makapal na balahibo. Mahahaba ang kanyang mga braso, matitibay ang mga binti, at mabilis siyang nakakakilos sa pagitan ng mga puno. Gayunman, ang kanyang mga mata ay may kakaibang talino at kabutihang bihirang makita maging sa mga ordinaryong tao. Hindi alam ng karamihan kung saan siya nagmula. May nagsasabing anak siya ng isang nawawalang manlalakbay at isang mahiwagang nilalang ng kagubatan. May ilan namang naniniwalang isa siyang sumpang isinilang noong panahon ng kanilang mga ninuno. Ngunit walang sino man ang tunay na nakaalam. Namumuhay siyang mag-isa sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at kahoy sa pinakadulong bahagi ng gubat. Malayo iyon sa baryo upang maiwasan niya ang mga taong madalas matakot sa kanyang anyo. Sanay na si Unggoy sa pag-iisa. Sa loob ng maraming taon, tanging mga ibon, usa at iba pang hayop lamang ang kanyang naging kasama. Ngunit may isang nilalang na higit niyang minamahal kaysa sa lahat. Isang malaking gagamba. Hindi ito ordinaryong gagamba. Ang pangalan nito ay Ari. Ang katawan ni Ari ay halos kasinlaki ng isang palad ng tao. Maitim ang kanyang mga paa, ngunit may maningning na kulay pilak ang mga guhit sa kanyang likod. Sa unang tingin ay nakakatakot siya, ngunit sa katotohanan ay napakatalino at mahinahon. At higit sa lahat nakapagsasalita siya. Hindi alam ni Unggoy kung paano ito nangyari. Natagpuan niya si Ari 10 taon na ang nakalipas sa ilalim ng isang malaking puno matapos ang isang malakas na bagyo. Sugatan noon ang gagamba. Halos hindi na ito makagalaw. Sa halip na iwanan, inalagaan niya ito hanggang sa gumaling. Pagkaraan ng ilang araw ay nagulat siya nang marinig ang isang mahinang tinig. Maraming salamat. Napalingon siya noon sa paligid. Wala siyang nakitang tao. Dito ako. Lalo siyang nagtaka. Sa ibaba. At nang ibaba niya ang tingin, nakita niyang si Ari ang nagsasalita. Mula noon ay naging magkaibigan sila. Sa loob ng maraming taon ay sabay silang namuhay sa katahimikan ng kagubatan. Hindi man sila magkadugo, itinuring nila ang isa't isa bilang pamilya. Maagang nagising si Unggoy isang umaga. Ang malamig na hangin ay pumapasok sa maliit na bintana ng kanyang kubo. Mula sa isang sulok ay naroon si Ari na nakasabit sa isang pinong sapot na siya mismo ang gumawa. Maaga kang gising ngayon, sabi ni Ari. Ngumiti si Unggoy. Oo, pakiramdam ko may kakaiba ngayong araw. Ganyan ka lagi kapag hindi ka pa nag-aalmusal. Napatawa si Unggoy. Isa sa mga bagay na gusto niya kay Ari ay ang kakayahan nitong gawing magaan ang anumang sitwasyon. Lumabas sila ng kubo upang mangalap ng pagkain. Habang naglalakad sa kagubatan, mapayapang sumisikat ang araw sa pagitan ng mga puno. Naririnig nila ang awit ng mga ibon. Umaagos ang malinaw na tubig sa maliit na batis. Karaniwan lamang ang umagang iyon. Ngunit hindi nila alam na iyon na pala ang simula ng isang napakahabang paglalakbay. Habang kumukuha ng mga prutas si Unggoy sa isang puno, biglang natahimik si Ari. Napansin iyon ni Unggoy. Ano ang problema? Hindi agad sumagot ang gagamba. Tila nakikinig ito sa isang bagay. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. May nararamdaman akong kakaiba.
Ano yon? Parang may gumising. Napakunot ang noo ni Unggoy. Hayop ba? Hindi. Taong ligaw? Hindi rin. Kung ganun ano? Tumingin si Ari sa gawing hilaga. Ang bahagi ng kagubatang iyon ay bihirang puntahan ng sinuman. Maging ang matatapang na mga ngaso ay umiiwas doon. May mga lumang alamat na nagsasabing may natutulog na kapangyarihan sa bahaging iyon ng bundok. Hindi ko alam, mahinang sagot ni Ari. Ngunit hindi ito ordinaryo. Sa baryo naman, may isa ring pangyayaring nagaganap. Ang pinakamatandang tagapangalaga ng lumang dambana ay nakatayo sa harap ng isang sinaunang bato. Ang kanyang pangalan ay Matandang Selo. Sa loob ng halos 80 taon ay siya ang nagbabantay sa mga lihim ng kanilang nayon. Sa araw na iyon ay napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita sa buong buhay niya. May liwanag na lumilitaw mula sa gitna ng bato. Mahina lamang iyon, ngunit sapat upang magdulot ng pangamba. Nang makita niya iyon ay agad niyang naalala ang isang sinaunang propesiya. Isang propesiyang halos nakalimutan na ng lahat. Ayon sa lumang kasulatan, kapag muling nagliwanag ang bato ng hilaga, gigising ang mga lihim ng kabundukan. Ang landas ng kapalaran ay tatahakin ng isang nilalang na hindi ganap na tao at hindi rin ganap na hayop. Kasama niya ang 8 paa na tagapagbantay ng katotohanan. Namutla si Matandang Selo. Sa buong baryo, iisa lamang ang nilalang na tumutugma sa paglalarawang iyon. Si Unggoy. Bandang tanghali ay nagpahinga sina Unggoy at Ari malapit sa batis. Tahimik silang kumakain ng mga prutas. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling nagsalita si Ari. May tanong ako. Ano yon? Naisip mo na bang umalis dito? Napatingin si Unggoy sa kanya. Bakit? Hindi ka ba nagsasawang magtago? Natahimik siya. Hindi niya agad nasagot ang tanong. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay matagal na niyang iniisip iyon. Ngunit takot siyang umasa. Takot siyang tanggapin na baka may lugar sa mundong handang tumanggap sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Minsan gusto kong makita kung ano ang nasa labas ng bundok. At bakit hindi mo gawin? Paano kung katulad lang din sila ng mga tao rito? Hindi lahat ng nilalang ay pare-pareho. Napangiti si Unggoy. Napakarunong mo para sa isang gagamba. Napakarami ko nang nakitang tao para hindi matuto. Pagsapit ng hapon ay nagbago ang panahon. Unti-unting nagdilim ang kalangitan. Lumakas ang hangin. Nagsimulang umindayog ang mga puno. Parating ang bagyo, sabi ni Unggoy, ngunit umiling si Ari. Hindi ito ordinaryong bagyo, at tama siya. Makalipas lamang ang ilang minuto ay narinig nila ang isang napakalakas na ugong mula sa kailaliman ng kabundukan. Parang may dambuhalang nilalang na nagising matapos matulog ng napakahabang panahon. Nayanig ang lupa, nalagas ang mga dahon, nagsiliparan ang mga ibon sa takot, napahawak si Unggoy sa isang puno upang hindi matumba. Ano iyon? Hindi agad nakasagot si Ari. Ang 8 mata nito ay nakatitig sa malayong bundok. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi nito ang mga salitang hindi kailanman inasahan ni Unggoy na maririnig. Dumating na ang panahon. Ano ang ibig mong sabihin? May mga bagay akong hindi kailanman sinabi sa iyo. Natigilan si Unggoy. Anong mga bagay? Ang totoo, huminto si Ari. Hindi ako basta nagsasalitang gagamba lamang. Lalong lumakas ang hangin.
Parang nakikinig ang buong kagubatan. Kung ganoon, ano ka? Tumingin si Ari sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon ay nakita ni Unggoy ang kakaibang liwanag sa mga mata ng kanyang kaibigan. Isang liwanag na tila nagtatago ng napakalalim na lihim. Isa akong tagapagbantay. Tagapagbantay ng ano? Ng isang bagay na matagal nang nakatago sa mundong ito. Napalunok si Unggoy. At ikaw, pagpapatuloy ni Ari, ang susi upang ito ay matagpuan. Sa mismong sandaling iyon ay muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang ugong mula sa kailaliman ng kabundukan. Mas malakas, mas mabigat, mas nakakatakot. At sa pinakatuktok ng bundok, isang mahiwagang liwanag ang sumiklab sa gitna ng mga ulap. Liwanag na tila nagsasabi na nagsimula na ang isang kapalarang hindi na maaaring takasan. Magdamag na hindi nakatulog si Unggoy. Sa labas ng kanyang kubo ay patuloy na umiihip ang malamig na hangin. Paminsan-minsan ay naririnig niya ang mahinang pag-uga ng mga sanga at ang pagaspas ng mga dahong tinatangay ng gabi. Ngunit hindi ang hangin ang dahilan ng kanyang pagkagising. Ang mga sinabi ni Ari, paulit-ulit na bumabalik ang mga iyon sa kanyang isip. Isa akong tagapagbantay. Ikaw ang susi. Sa loob ng 10 taon ay itinuring niyang matalik na kaibigan ang nagsasalitang gagamba. Magkasama silang namuhay, naglakbay sa kagubatan at humarap sa maraming pagsubok. Subalit ngayon lamang niya napagtanto na marami pa pala siyang hindi nalalaman tungkol dito. Nakatayo siya sa harap ng maliit na bintana habang pinagmamasdan ng kadiliman. Sa isang sulok naman ng kubo ay tahimik na nakasabit si Ari sa kanyang sapot. Mukhang alam nitong gising ang kaibigan. Hindi ka pa natutulog, sabi nito. Hindi lumingon si Unggoy. Paano ako matutulog matapos ang lahat ng sinabi mo? Natahimik si Ari. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig nang muli siyang magsalita. May karapatan kang magalit. Hindi ako galit. Luminga si Unggoy. Nalilito lang ako. Dahan-dahang bumaba si Ari mula sa sapot nito. Lumapit ito sa isang lumang mesa na yari sa kahoy. Maraming taon akong nanahimik. Bakit? Dahil hindi pa dumarating ang tamang panahon. Napabuntong hininga si Unggoy. At ngayon? Ngayon ay wala na tayong sapat na oras para magtago sa katotohanan. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita si Ari. Sa unang pagkakataon ay tila mas mabigat ang kanyang boses. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, iba ang mundong ito. Napatingin si Unggoy. 1,000 taon? Oo, imposible iyon. Alam kong mahirap paniwalaan. Tumalon si Ari sa ibabaw ng mesa. Naaalala mo ba ang mga lumang alamat tungkol sa mga espiritu ng bundok? Tumango si Unggoy. Halos lahat ng bata sa baryo ay lumaki sa pakikinig ng ganoong mga kwento. May mga kwento tungkol sa mga higanteng natutulog sa ilalim ng lupa. Mga mahiwagang nilalang na kayang baguhin ang panahon at mga tagapagbantay na nagpoprotekta sa balanse ng kalikasan. Ang karamihan sa mga alamat na iyon ay may pinagmulan. Nanlaki ang mga mata ni Unggoy. Ibig mong sabihing totoo sila? Hindi lahat, ngunit marami. Natahimik ang silid. Tanging ang pagsayaw ng liwanag mula sa lamparang langis ang gumagalaw. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpatuloy si Ari. Noong sinaunang panahon, may 4 na dakilang bantay. Sino sila? Mga nilalang na inatasang bantayan ng 4 na sulok ng lupain. Tumahimik muli ito. Isa sa kanila ang nagbantay sa kabundukang ito.
Ano ang nangyari sa kanya? Nagtagal bago sumagot si Ari. Naglaho. Nagsimulang sumikat ang araw. Unti-unting luminaw ang paligid. Ngunit sa halip na mawala ang kaba ni Unggoy, lalo pa itong lumalim. Pakiramdam niya ay isa siyang batang unti-unting binubuksan ang pinto ng isang lihim na silid. At sa likod ng pintuang iyon ay may mga katotohanang kayang baguhin ang kanyang buong buhay. Ano ang kaugnayan ko rito? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Ari. Tila pinipili nito ang mga salitang sasabihin. May natatangi sa iyo. Alam ko naman iyon. Bahagyang ngumiti si Ari. Hindi dahil sa balahibo mo. Kung ganoon, hindi mo ba naisip kung bakit kakaiba ang iyong anyo? Natahimik si Unggoy. Mula pagkabata ay iyon na ang tanong na hindi niya masagot. Wala siyang ama. Wala siyang ina. Wala siyang alam tungkol sa kanyang pinagmulan. Natagpuan lamang siya noon ng isang matandang mangangahoy sa gilid ng kagubatan. At mula noon ay lumaki siyang walang kasagutan. May alam ka ba? Mahinang tanong niya. Matagal na tumingin sa kanya si Ari. Kaunti. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Unggoy. Sabihin mo sa akin. Ngunit umiling ang gagamba. Hindi pa. Bakit? Dahil may kailangan muna tayong hanapin. Bandang umaga ay nagpasya silang magtungo sa hilagang bahagi ng kagubatan. Iyon ang direksyong pinagmulan ng mahiwagang ugong noong nakaraang gabi. Habang naglalakad sila ay napansin ni Unggoy na kakaiba ang paligid. Mas tahimik, mas malamig, at tila may nakamasid sa kanila, kahit ang mga ibon ay halos walang marinig na huni. Ayaw ko rito, sabi niya. Pati ako. Nagulat siya. Ikaw? Kapag kinakabahan ang isang gagamba, dapat ka nang matakot. Hindi niya napigilang matawa. Ngunit sandali lamang iyon. Dahil makalipas ang ilang minuto ay may nakita silang bagay na nagpawala ng kanyang ngiti. Isang malaking puno. Nabuwal ito sa gitna ng daan, ngunit hindi dahil sa bagyo. May malalim na marka sa katawan nito. Parang hinati ito ng isang napakalaking talim. Lumapit si Unggoy. Sinuri niya ang kahoy. Sino ang may kayang gumawa nito? Hindi sumagot si Ari. Nakatitig lamang ito sa marka. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi nito ang isang pangungusap na lalo pang nagpalamig sa hangin. Hindi tao ang gumawa nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang papalalim sila sa kagubatan ay mas dumarami ang mga kakaibang palatandaan. Mga bakas sa lupa na hindi nila makilala. Mga punong tila may nasunog na bahagi kahit walang tanda ng apoy. At mga hayop na tila nagmamadaling lumayo sa isang bagay. Bandang tanghali ay nakarating sila sa isang lumang bahagi ng gubat. Hindi pa ito nakikita ni Unggoy kailanman. Sa gitna nito ay may malawak na lugar na napapalibutan ng napakatatandang puno at sa sentro ng lugar ay may isang malaking batong nakatayo. Halos doble ito sa taas ng isang tao, natatakpan ng lumot at mga baging. Ngunit kahit ganoon ay kitang-kita ang mga ukit sa ibabaw nito. Mga simbolong hindi niya mabasa. Huminto si Ari. Nanigas ito. Parang nakakita ng multo. Ari? Hindi ito sumagot. Ari? Unti-unti itong lumapit sa bato. At nang marating nito ang paanan ng sinaunang monumento, saka lamang ito nagsalita. Nandito pa rin. Ano ito? Isa sa mga palatandaan. Palatandaan ng ano? Ngunit bago pa ito makasagot ay may nangyari. Nagsimulang lumiwanag ang mga ukit sa bato.
isa-isa. Parang may dumadaloy na enerhiya sa loob ng mga ito. Napatras si Unggoy. Kasabay noon ay muling umuga ang lupa. Mas malakas kaysa dati. May malalim na ugong na nanggagaling sa ilalim ng kanilang mga paa. Parang may humihinga sa kailaliman ng bundok. At pagkatapos isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa tuktok ng bato. Diretso ito sa kalangitan. Nanlaki ang mga mata ni Unggoy. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit higit pa roon ang sumunod. Sa gitna ng liwanag ay may lumitaw na imahe. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang dambuhalang nilalang na tila gawa sa bato at ulap. Nakatayo ito sa pagitan ng mga bundok. Napakalaki, napakalakas, at napakatanda. Parang isang hari mula sa panahong wala pang kasaysayan. Unti-unting bumukas ang mga mata ng nilalang. Pagkatapos ay tumingin ito diretso kay Unggoy. Kahit isa lamang itong larawan ng nakaraan, pakiramdam niya ay tunay siyang nakikita nito. At saka nagsalita ang nilalang. Isang tinig na parang dumadagundong na kulog. Ang tagapagmana ay nagising. Nagyelo ang buong katawan ni Unggoy. Hanapin ang 4 na susi. Ligtasin ang lupain. Bago magising ang nakakulong na hari. Pagkatapos ng mga salitang iyon ay naglaho ang liwanag. Nawala ang imahe. At muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na katulad ng dati. Dahil alam nilang may nagsimula ng bagay na hindi na maaaring pigilan. Sa kabilang dulo ng kabundukan, sa isang kuweba na hindi pa nararating ng tao sa loob ng maraming siglo, dahan-dahang bumukas ang 2 mapulang mata mula sa kailaliman ng kadiliman. At isang malamig na tinig ang bumulong. Sa wakas, natagpuan na kita. Nanatiling nakatayo si Unggoy sa harap ng sinaunang bato. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang dambuhalang nilalang na nakita niya sa loob ng liwanag. Parang isang panaginip, ngunit alam niyang hindi iyon panaginip. Masyadong malinaw, masyadong totoo. Sa kanyang tabi ay tahimik na nakatanaw si Ari sa bato na unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Lumipas ang ilang sandali bago muling nakapagsalita si Unggoy. Ari, ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Huminga ng malalim ang gagamba. Ang kinatatakutan ko. Napakunot ang noo ni Unggoy. At ano iyon? Nagsimula na ang paggising. Muling umihip ang malamig na hangin sa paligid nila. May kakaibang bigat sa bawat salita ni Ari. Parang matagal na nitong inaasahan ang araw na ito. Ano ang nakakulong na hari? Tanong ni Unggoy. Hindi agad sumagot ang gagamba. Sa halip ay tumingin ito sa malayong kabundukan, sa direksyong pinagmulan ng mahiwagang ugong. Isa siyang nilalang na halos kasing tanda ng mundong ito. Nanlaki ang mga mata ni Unggoy. Nilalang? Hindi ko alam kung sapat pa ang salitang iyon. Tao ba siya? Hindi. Hayop? Hindi rin. Lumang espiritu? Mas mapanganib. Napalunok si Unggoy. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Ari ay naramdaman niyang natatakot talaga ito. At iyon ang higit na nakapagbigay sa kanya ng kaba. Nagpasya silang bumalik muna sa kubo. Habang naglalakad ay pareho silang tahimik. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa dati. Pakiramdam ni Unggoy ay may malaking pinto na nabuksan sa kanyang harapan. At sa likod niyon ay isang mundong hindi niya kailanman naisip na umiiral. Nang marating nila ang kubo ay agad siyang naupo sa harap ng mesa. Samantalang si Ari ay umakyat sa kisame at tahimik na nagmasid. Lumipas ang ilang minuto. Pagkatapos ay nagsalita si Unggoy. Sabihin mo ang lahat ng alam mo. Nagkatinginan sila.
Alam ni Ari na hindi na nito maiiwasan ng mga tanong. Mahabang kwento ito. May oras tayo. Umiling ang gagamba. Hindi na. Ayon kay Ari, matagal nang may mga kapangyarihang natutulog sa kailaliman ng lupain. Noong sinaunang panahon ay may mga tagapagbantay na nagbabantay sa mga ito upang hindi magdulot ng kapahamakan. Isa sa mga pinakamapanganib ay ang nilalang na tinatawag na nakakulong na hari. Hindi malinaw kung ano talaga ito. May mga tala na nagsasabing isa itong sinaunang nilalang. May iba namang naniniwalang isa itong dating tagapagbantay na nalunod sa kapangyarihan. Ngunit iisa lamang ang pinagkakasunduan ng lahat. Kapag ito ay nakalaya, malalagay sa panganib ang buong lupain. Kaya siya ikinulong? Tanong ni Unggoy. Oo. Sino ang gumawa? Ang 4 na dakilang bantay. Muling naalala ni Unggoy ang kwento ni Ari noong nakaraang gabi. Ang 4 na sinaunang tagapagbantay, ang mga nilalang na nagbantay sa 4 na sulok ng lupain. At nasaan sila ngayon? Tahimik na yumuko si Ari. Wala na. Lumalim ang katahimikan. Narinig lamang nila ang pagaspas ng hangin sa labas. Kung wala na sila, sino ang magbabantay ngayon? Napatingin si Ari sa kanya. At muli niyang nakita ang kakaibang liwanag sa mga mata nito. Ikaw. Parang tumigil ang mundo. Ako? Ikaw. Napatawa si Unggoy. Ngunit hindi iyon masayang tawa. Tawa iyon ng isang taong hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tingnan mo ako. Tumayo siya. Ibinuka ang kanyang mahahabang braso. Isa akong nilalang na halos buong buhay ay tinakasan ng mga tao. Tumuro siya sa sarili. Hindi ko nga alam kung sino ako. Lalo namang hindi ako tagapagligtas. Tahimik lamang na nakinig si Ari. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang hindi inaasahan ni Unggoy. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa anyo. Natahimik siya. Kung ang kapangyarihan lamang ang kailangan, matagal nang may ibang napili. Kinagabihan ay muling bumalik ang ugong mula sa kabundukan. Mas mahina kaysa dati, ngunit sapat upang maramdaman nila. Mula sa labas ng kubo ay napatingala si Unggoy sa kalangitan. Maliwanag ang buwan. Tahimik ang kagubatan, ngunit hindi mapakali ang kanyang isip. Habang nakatingin siya sa mga bituin, ay may naalala siyang isang bagay. Noong bata pa siya, minsan ay nakakita siya ng kakaibang panaginip. Paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang alaala sa loob ng maraming taon. Sa panaginip na iyon ay may isang bundok at sa tuktok nito ay may 4 na ilaw. Pagkatapos ay may isang boses na nagsasabing, "Kapag dumating ang oras, hanapin mo ang mga susi." Noon ay inisip niyang simpleng panaginip lamang iyon. Ngunit ngayon hindi na siya sigurado. Kinabukasan ay maagang nagising si Ari. Agad nitong tinawag si Unggoy. Gising. Napabangon siya. Ano yon? Kailangan na nating umalis. Saan? Hahanapin natin ang unang susi. Napakamot siya sa ulo. Sandali. Anong susi ba ang hinahanap natin? Dahan-dahang bumaba si Ari mula sa kisame. May 4 na sinaunang susi. At ang mga iyon ang tanging paraan upang mapigilan ang paggising ng nakakulong na hari. Huminga ito ng malalim. At sa tingin ko, alam ko kung nasaan ang una. Makalipas ang ilang oras ay muli silang naglakbay. Sa pagkakataong ito ay papunta sila sa mas malalim na bahagi ng kabundukan. Habang tumatagal ay mas nagiging mabato ang daan. Mas matarik, mas mapanganib.
Ngunit tila sigurado si Ari sa direksyon. "Ano ang makikita natin doon?" tanong ni Unggoy. Isang lugar na halos nakalimutan na ng panahon. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang hindi rin naman agad sasagot ang kanyang kaibigan. Pagsapit ng hapon ay narating nila ang isang malaking bangin. Huminto si Ari. "Nandito na tayo." Tumingin si Unggoy sa paligid. Wala siyang nakitang kakaiba. Mga bato lamang, mga puno, at isang napakalalim na bangin. "Nandito?" "Oo." Wala namang... Bigla siyang natigil. May nakita siya sa kabilang panig. Isang napakalaking rebulto. Halos natatakpan ito ng mga baging at lumot. Ngunit kitang-kita pa rin ang hugis nito. Isa itong mandirigmang nakaluhod. May hawak na espada. At nakayuko ang ulo. Parang nagbabantay. "Ano yon?" "Sinaunang tagapagbantay." Napakunot ang noo ni Unggoy. "Rebulto lang naman iyon." "Sigurado ka?" Hindi niya agad nasagot. Dahil sa sandaling iyon ay tila gumalaw ang isa sa mga daliri ng rebulto. Napatigil siya. "Ari, oo." "Nakita mo ba iyon?" "Oo." At kasunod noon bumukas ang mga mata ng rebulto. Nagliwanag ang mga ito ng kulay bughaw. Kasabay noon ay nagsimulang manginig ang lupa. Nalagas ang mga bato mula sa bangin. Unti-unting tumayo ang dambuhalang rebulto. Ang mga baging na nakabalot dito ay naputol. Ang lumot ay nalaglag. At sa unang pagkakataon matapos ang hindi mabilang na siglo, ay muling gumalaw ang sinaunang bantay. Napaatras si Unggoy. Halos hindi siya makahinga. Napakalaki nito. Halos kasing taas ng isang tore. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanilang dalawa at nagsalita. Isang tinig na parang umaalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng bundok. "Sino ang naghahangad ng unang susi?" Napalunok si Unggoy. Tahimik na lumapit si Ari sa kanyang balikat at bumulong. Ang pagsubok ay nagsimula na. Sa kailaliman ng kuweba sa kabilang bahagi ng kabundukan, muling bumukas ang mapupulang mata ng misteryosong nilalang. Sa pagkakataong ito ay may ngiti na sa kanyang mukha. "Maghanap ka ng mga susi." "Mabuti, dahil ako rin ay naghahanap." Malakas ang pag-ihip ng hangin sa ibabaw ng bangin. Ang mga dahon ay umiikot sa himpapawid habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang tinig ng dambuhalang bantay. Sino ang naghahangad ng unang susi? Nanatiling nakatayo si Unggoy. Kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso, pinilit niyang huwag umurong. Sa kanyang balikat ay tahimik na nakamasid si Ari. Muli na namang gumalaw ang napakalaking nilalang. Bawat kilos nito ay tila kayang magpagalaw sa lupa. Ang mga mata nitong bughaw ay nakatutok lamang kay Unggoy. Parang sinusuri siya, parang binabasa ang kanyang pagkatao. "Ako," sagot ni Unggoy sa wakas. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa paligid. Sandaling natahimik ang dambuhalang bantay. Pagkatapos ay nagsalita ito. "Hindi ka tao." "Hindi. Hindi ka ring ganap na hayop." "Hindi rin." Muling lumakas ang bughaw na liwanag sa mga mata ng bantay. "Ngunit dala mo ang tanda." Napakunot ang noo ni Unggoy. "Anong tanda?" Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip ay itinuro nito ang dibdib ni Unggoy. Biglang nakaramdam si Unggoy ng kakaibang init. Napaatras siya. Agad niyang hinawakan ang kanyang dibdib at doon niya nakita ang bagay na hindi pa niya kailanman napansin. Sa ilalim ng manipis na balahibo ay may lumilitaw na kakaibang marka. Isang simbolong kulay pilak, parang ukit na gawa sa liwanag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ari, nakatingin din ang gagamba sa marka.
ngunit tila hindi ito nagulat. Alam mo ito? Tahimik na tumango si Ari. Hindi ko lang inaasahang magpapakita agad. Ano ito? Isa sa mga palatandaan ng tagapagmana. Natahimik si Unggoy. Pakiramdam niya ay mas lalo lamang dumarami ang mga tanong kaysa sa mga sagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay muling nagsalita ang bantay. Kung ikaw nga ang tagapagmana, dapat mong patunayan. Paano? Unti-unting itinayo ng dambuhalang nilalang ang kanyang espada. Napakalaki nito, parang kayang hatiin ang isang bundok. Harapin ang pagsubok. Biglang nagliwanag ang paligid. Napapikit si Unggoy at nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na siya sa bangin. Nasa isang malawak siyang kapatagan, tahimik. Walang puno, walang ibon, walang hangin, wala ring ari. Mag-isa lamang siya. Napalingon siya sa paligid. Ari. Walang sumagot. Ari. Tahimik pa rin. Maya-maya ay may lumitaw na figura sa di kalayuan. Isang tao. Mabagal itong lumalapit. Habang papalapit ay mas nagiging malinaw ang anyo nito. Matanda, payat. May suot na kupas na kasuotan. At may mabait na muka. Napatigil si Unggoy. Parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya ay kilala niya ang matandang iyon. Ngunit hindi niya maalala kung saan. Huminto ang matanda ilang hakbang ang layo sa kanya at ngumiti. Matagal kitang hinintay. Nanginig ang katawan ni Unggoy. Bakit parang kilala kita? Lalong lumalim ang ngiti ng matanda. Dahil minsan mo na akong nakilala. Ano? Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Sa halip ay nagtanong ito. Sabihin mo sa akin, anak. Napakapit si Unggoy sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang salitang iyon ay tumama ng malalim sa kanyang damdamin. Anak. Matagal na panahon na mula nang may tumawag sa kanya ng ganoon. Wala akong ama. Sabi niya. Malungkot nang umiti ang matanda. Iyan ang pinaniwalaan mo. Biglang nagbago ang paligid. Parang usok na naglaho ang kapatagan. Napalitan ito ng mga imahe, mga alaala, mga pangyayaring hindi niya kailanman nakita. Isang kagubatan, isang gabi ng malakas na ulan, at isang lalaki na may hawak na sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Unggoy. Ang sanggol ay nababalutan ng makapal na balahibo, tulad niya. Tayo ba yon? Bulong niya. Tumango ang matanda. Oo! Hindi makapagsalita si Unggoy. Pinanood niya ang lalaki habang tumatakbo sa gitna ng bagyo. Parang may tinatakasan ito. Maya-maya ay may lumitaw na mga anino sa kagubatan. Malalaki. Nakakatakot. Hindi niya maaninag ang kanilang anyo. Ngunit alam niyang mapanganib ang mga iyon. Patuloy na tumakbo ang lalaki hanggang makarating ito sa isang malaking puno. Doon ito inilapag ang sanggol. Dahan-dahan, maingat, at may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagsalita ito. Kahit walang tunog, malinaw na nabasa ni Unggoy ang mga labi nito. Patawarin mo ako. Parang may humawak sa puso ni Unggoy. At saka tumakbo ang lalaki palayo. Patungo sa mga anino. Patungo sa panganib. Patungo sa kadilimang hindi na niya binalikan. Naglaho ang pangitain. At bumalik ang katahimikan. Nanatiling nakatayo si Unggoy. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Sa buong buhay niya ay naniwala siyang iniwan siya. Ngunit ang nakita niya ay iba. Hindi iyon pagtalikod. Parang isang sakripisyo. Sino siya? Mahinang tanong niya.
Ang matanda ay tumingin sa kanya. Darating ang araw na malalaman mo. Bakit hindi ngayon? Dahil hindi pa iyon ang pagsubok. Natahimik siya. Kung hindi iyon, ano? Tumitig sa kanya ang matanda. At sa unang pagkakataon ay naging seryoso ang mukha nito. Sabihin mo sa akin. Ano iyon? Kung malaman mong ang iyong kapalaran ay magdadala ng panganib sa iyo at sa mga mahal mo, magpapatuloy ka pa rin ba? Hindi agad nakasagot si Unggoy. Mabigat ang tanong. Napakabigat. Naalala niya ang tahimik niyang buhay sa kagubatan, ang kanyang kubo, ang mga araw na payapa silang namumuhay ni Ari, at naisip niya rin ang mga nangyayari ngayon. Ang mga lihim, ang mga babala, ang nakakulong na hari. Kung tatalikuran niya ito, maaaring bumalik ang katahimikan sa kanyang buhay. Ngunit paano kung totoo ang panganib? Paano kung may masaktan dahil sa kanyang pagtalikod? Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pagkatapos ng mahabang katahimikan ay sumagot siya. Natatakot ako. Ngumiti ang matanda. Magandang simula. Dahil ang sino mang nagsasabing hindi siya natatakot ay nagsisinungaling. Huminga ng malalim si Unggoy. Pero kahit natatakot ako, tumingin siya sa malayo. Kung wala nang ibang gagawa, magpapatuloy ako. Tahimik na tumango ang matanda. At muli itong ngumiti. Ngunit ngayon ay may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Kung ganon, biglang nagliwanag ang buong paligid. Nalampasan mo ang unang pagsubok. Naglaho ang pangitain. At muling bumalik si Unggoy sa bangin. Napaatras siya. Muling bumilis ang kanyang paghinga. Nasa harap pa rin niya ang dambuhalang bantay. Naroon din si Ari. Nag-aalala itong tumingin sa kanya. Ayos ka lang? Tumango si Unggoy. Ngunit hindi niya agad maipaliwanag ang kanyang nakita. Bago pa siya makapagsalita ay biglang lumuhod ang dambuhalang bantay. Ang buong bangin ay bahagyang nayanig. Pagkatapos ay inilapag nito ang isang kamay sa lupa. Sa gitna ng palad nito ay may lumitaw na bagay. Isang kristal. Kasing haba ng bisig ng tao. Matingkad ang kulay bughaw nito. At tila may umiikot na liwanag sa loob. Tinanggap ka ng unang susi. Unti-unting lumapit si Unggoy. Nararamdaman niya ang kakaibang init na nanggagaling sa kristal. Nang hawakan niya ito, isang bugso ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Kasabay noon ay muling lumiwanag ang simbolo sa kanyang dibdib. Mas maliwanag kaysa dati. At sa kanyang isip ay may narinig siyang mahinang tinig. 3 pa. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay may nangyaring hindi inaasahan. Lumakas ang hangin. Biglang nagdilim ang kalangitan. At mula sa malayong bahagi ng kabundukan ay may sumabog na itim na usok. Napatingin sina Unggoy at Ari. May kakaibang pakiramdam na agad bumalot sa kanila. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanilang mga puso. Napakunot ang noo ni Ari. Hindi maganda ito. Ano iyon? Bago pa ito makasagot ay nagsalita muli ang dambuhalang bantay. Ngunit ngayon ay mas mabigat ang tinig nito. Huli na. Nanlaki ang mga mata ni Ari. Hindi. May isa nang naghahanap sa mga susi. Natahimik ang paligid. At pagkatapos ay sinabi ng bantay ang pangalang unang beses nilang narinig. Isang pangalang nagdala ng kakaibang takot maging sa hangin. Si Morvac. Sa kailaliman ng isang kuwebang nababalutan ng anino, isang matangkad na nilalang ang dahan-dahang tumayo mula sa kanyang trono ng bato. Mapupula ang kanyang mga mata, at sa kanyang labi ay may malamig na ngiti. Natagpuan na nila ang unang susi. Tumawa siya ng mahina.
mahusay. Sapagkat ngayon ay mas madali ko na silang masusundan. Matagal na nakatanaw sina Unggoy at Ari sa direksyon ng itim na usok. Maging ang dambuhalang bantay ay tila nababalutan ng mabigat na katahimikan. Ang pangalan na binanggit nito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isip ni Unggoy. Morvac. Hindi niya alam kung sino ito. Ngunit batay sa reaksyon ni Ari, sapat na iyon upang maunawaan niyang isa itong malaking banta. Unti-unting isinara ng bantay ang kanyang palad. Pagkatapos ay tumingin ito kay Unggoy. Makinig kang mabuti, tagapagmana. Tumango si Unggoy. Ang bawat susi ay hindi lamang kasangkapan. Bawat isa ay nagtataglay ng bahagi ng sinaunang kapangyarihan na ginamit upang ikulong ang nakakulong na hari. Napatingin siya sa bughaw na kristal na hawak niya. Pakiramdam niya ay may buhay ito, parang may sariling tibok. Kapag nabuo ang 4 na susi, magagawa mong buksan ang landas patungo sa pinagmulan. At ano ang pinagmulan? Tanong niya. Ngunit bago pa makasagot ang bantay, ay unti-unti na itong nagsimulang maging bato muli. Naglalaho ang bughaw na liwanag sa mga mata nito, parang nauubos ang natitirang lakas. Hanapin, mahina na ang tinig nito. Ang lambak ng ulap. Doon matatagpuan. Bigla itong tumigil. Tuluyan nang naglaho ang liwanag sa mga mata nito. At muli itong naging isang ordinaryong rebulto. Tahimik. Hindi gumagalaw. Parang hindi kailanman nabuhay. Lumipas ang ilang sandali bago nagsalita si Ari. Kailangan na nating umalis. Ano ang lambak ng ulap? Isa sa mga lugar na matagal ko nang inaasahang mababanggit. Napatingin si Unggoy dito. Alam mo yon? Kaunti. Kaunti na naman? Napabuntong hininga si Ari. Mas mabuti ng kaunti kaysa wala. Kahit nasa gitna sila ng seryosong usapan ay napangiti si Unggoy. Iyon ang isa sa mga bagay na hindi nagbabago kay Ari. Kahit gaano kabigat ang sitwasyon, may paraan pa rin itong pag-aani ng paligid. Ngunit mabilis ding nawala ang kanyang ngiti nang muli niyang maalala ang itim na usok. At ang pangalang Morvac. Habang bumababa sila mula sa bangin, ay nagsimulang magkwento si Ari. Matagal na panahon na ang nakalipas, may isang tagapagbantay. Tulad ng dakilang bantay? Hindi. Umiling si Ari. Isa siyang tao. At napakalakas. Tahimik na nakinig si Unggoy. Isa siya sa mga pinakadakilang mandirigma ng sinaunang panahon. Tunog bayani. Bayani nga siya noon. Natigilan si Unggoy. Noon? Tumango si Ari. Hanggang sa matukso siya ng kapangyarihan. Mabagal silang naglakad sa pagitan ng mga puno habang nagpapatuloy ang kwento. Ayon kay Ari, ang taong iyon ay minsang nangarap na protektahan ang buong lupain. Ngunit habang lumalakas siya, lalo niyang nakita ang kahinaan ng mundo. Nakita niya ang mga digmaan, ang kasakiman, ang pagtataksil. At unti-unti siyang naniwalang hindi sapat ang kabutihan upang iligtas ang lahat. Sa kanyang paghahanap ng paraan upang magkaroon ng higit na kapangyarihan, natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya dapat ginalaw. Isang sinaunang puwersang konektado sa nakakulong na hari. At doon nagsimula ang kanyang pagbagsak. Siya si Morvac? Tanong ni Unggoy. Oo. Natahimik silang dalawa. At buhay pa siya matapos ang lahat ng panahong iyon? Hindi na siya ganap na buhay. Mas lalong lumamig ang hangin. Pagsapit ng gabi ay nakapagkampo sila sa gilid ng isang batis.
Nagningas ang maliit na apoy na ginawa ni Unggoy. Habang nakaupo siya sa tabi nito ay pinagmamasdan niya ang unang susi. Napakaganda nito. Ngunit may kakaiba ring bigat. Parang may responsibilidad na nakadikit dito. Ari? Sa tingin mo ba kaya ko talaga ito? Tahimik ang gagamba sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay sumagot. Hindi ko alam. Napatingin si Unggoy. Iyon ang sagot mo? Oo. Napailing siya. Napakalaking tulong mo talaga. Ngumiti si Ari. Mas gusto ko ang katotohanan kaysa magandang kasinungalingan. Tumahimik silang muli. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang gagamba. Pero may alam ako. Ano iyon? Sa lahat ng nilalang na nakilala ko sa loob ng napakahabang panahon, napatingin ito sa kanya. Ikaw ang isa sa kakaunting handang tumulong kahit walang kapalit. Hindi nakasagot si Unggoy. Hindi siya sanay makarinig ng ganoong mga salita. At sa hindi malamang dahilan, mas mahalaga iyon sa kanya kaysa anumang papuri. Kinabukasan ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Ayon kay Ari, kailangan nilang makarating sa lambak ng ulap bago mahanap ni Morvac ang susunod na susi. Ngunit habang lumalalim sila sa kagubatan ay may napansin si Unggoy. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Walang huni ng ibon, walang galaw ng mga hayop. Parang may isang bagay na nagpapalaya sa lahat ng buhay. Huminto siya. Ari, ano yon? May sumusunod sa atin. Natahimik ang gagamba. Unti-unti nitong inikot ang ulo nito. At pagkatapos ng ilang segundo ay sinabi nito ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ni Unggoy. Nararamdaman ko rin, biglang may kumaluskos sa mga palumpong. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Napatras si Unggoy. Mabilis niyang hinawakan ang isang matibay na sanga na maaari niyang gamitin bilang sandata. Unti-unting lumitaw ang mga nilalang mula sa kagubatan. 3 sila, halos kasing taas ng tao. Payat, mahahaba ang mga braso. At nababalutan ng maitim na anino ang kanilang katawan. Hindi makita ang kanilang mga mukha. Tanging 2 mapupulang mata lamang ang kumikislap sa loob ng kadiliman. Nanigas si Unggoy. Hindi pa siya kailanman nakakita ng katulad nila. Ano sila? Mahina ang sagot ni Ari. Masamang balita. Isa sa mga nilalang ang humakbang pasulong. Ang kanyang galaw ay kakaibang makinis. Parang hindi ito tunay na naglalakad. Parang dumudulas lamang sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ay nagsalita ito. Ang boses nito ay parang maraming tinig na nagsasalita ng sabay-sabay. Ibigay ang susi. Napakapit si Unggoy sa kristal. Hindi, natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay muling nagsalita. Kung gayon, unti-unti nitong inilabas ang mahabang mga kuko. Kukunin namin ito. Kasabay ng mga salitang iyon ay sumugod ang 3 nilalang. Napakabilis nila, halos hindi makita ng mata. Ngunit mas mabilis si Unggoy. Tumalon siya pakaliwa habang dumaan ang isa sa mga nilalang sa kanyang dating pwesto. Sumabog ang lupa sa lakas ng pag-atake nito. Nanlaki ang mga mata niya. Kung tinamaan siya noon, malamang ay patay na siya. Unggoy! Sigaw ni Ari. Sa kanan! Agad siyang umiwas. Muntik nang tumama ang isang pares ng kuko sa kanyang leeg. Mabilis siyang gumanti. Inihampas niya ang kanyang matibay na sanga. Tumama ito sa dibdib ng isa sa mga nilalang. Ngunit sa halip na bumagsak, tila usok lamang itong nayupi. Ano? Muling tumayo ang nilalang. Walang kahit anong sugat. Hindi makapaniwala si Unggoy. Paano natin sila lalabanan?
May kakaibang kaba sa tinig ni Ari. Sa tingin ko, hindi sila tunay na buhay. Napakagandang impormasyon. Palala ng palala ang laban. Paunti ng paunti ang espasyong natitira para makatakas. At unti-unti ring napapagod si Unggoy. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay may napansin siya. Sa bawat pagkakataong nalalapitan ng mga nilalang ang unang susi, tila umatras ang mga ito. Bahagya lamang, ngunit sapat upang mapansin. Ari! Ano? Sa tingin ko natatakot sila sa susi. Nagliwanag ang 8 mata ng gagamba. Siyempre! Ano ang siyempre? Iyan ang kapangyarihang ginamit laban sa kanilang pinagmulan. Biglang itinaas ni Unggoy ang kristal. Kasabay noon ay nagliwanag ang bughaw nitong enerhiya. Lumakas, lumawak, at parang kidlat na sumabog ang liwanag sa buong paligid. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga nilalang. Unti-unti silang natunaw. Parang aninong tinamaan ng araw, hanggang sa wala nang natira. Muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Humihingal na napaupo si Unggoy, samantalang si Ari ay nakatitig sa kristal. May mabigat na pag-aalala sa kanyang muka. Ano ngayon? Tanong ni Unggoy. Hindi agad sumagot ang gagamba. Pagkatapos ay tumingin ito sa malayong bahagi ng kagubatan. At doon ay nakita nila ang isang bagay. Isang figurang nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. Napakalayo nito, ngunit malinaw na malinaw pa rin, matangkad, nababalutan ng maitim na balabal at may 2 matang kulay pula na tila nagliliyab. Nakatitig ito sa kanila. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Ngunit sapat na ang presensya nito upang maramdaman nila ang panganib. Unti-unting ngumiti ang misteryosong nilalang. Pagkatapos ay naglaho na parang usok. Nanlamig ang dugo ni Unggoy. Dahil kahit isang saglit lamang niya itong nakita, alam niyang iisa lang ang maaaring iyon. Matagal na nakatayo si Unggoy matapos maglaho ang figurang nababalutan ng itim na balabal. Tahimik ang kagubatan, ngunit sa kanyang dibdib ay tila may bagyong nagngangalit. Hindi niya maalis sa isip ang mapupulang mga matang iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa isang sulyap pa lamang ay naramdaman niyang hindi ordinaryong nilalang si Morvac. Para itong isang bagay na matagal nang dapat wala sa mundong ito. Ari! Mahina ang kanyang tinig. Siya ba talaga iyon? Tumango ang gagamba. Oo. Wala naman siyang ginawa. At iyon ang mas nakakatakot. Napakunot ang noo ni Unggoy. Bakit? Dahan-dahang umakyat si Ari sa kanyang balikat dahil hindi niya tayo sinubukang patayin. Natahimik si Unggoy at habang lalo niyang iniisip ang sinabi ni Ari, lalo niyang nauunawaan ang ibig nitong sabihin. Kung ganoon kalakas si Morvac, bakit hindi nito sila inatake? Bakit tila pinagmasdan lamang sila? Parang isang mangangaso. At sila ang hinahayaan nitong tumakbo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Habang papalayo sila sa lugar ng labanan ay lalo namang nagiging mabundok ang paligid. Pataas ng pataas ang kanilang nilalakaran. Mas malamig ang hangin, mas makapal ang hamog, at mas bihira na silang makakita ng mga hayop. 2 araw silang naglakbay, 2 araw na halos walang pahinga. Ayaw nilang manatili sa isang lugar ng matagal. Kung nakita sila ni Morvac minsan, maaaring makita niya silang muli. Pagsapit ng 3 araw ay nagsimulang magbago ang tanawin. Napansin ni Unggoy na unti-unting natatakpan ng mapuputing ulap ang buong paligid. Hindi iyon ordinaryong hamog. Mas makapal, mas malamig, at tila may sariling buhay.
Ari, ano? Nararamdaman mo ba iyon? Tumango ang gagamba. Malapit na tayo. Habang lumalalim sila sa ulap ay halos hindi na makita ni Unggoy ang daan. Ilang hakbang lamang ang layo at nawawala na agad ang mga puno sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa loob ng isang panaginip, ngunit may kakaiba. Sa kabila ng kapal ng ulap, hindi siya nakakaramdam ng takot. Sa halip ay may kakaibang kapayapaan. Parang may yakap na hindi niya may paliwanag. Bigla siyang huminto. May narinig siya. Mahina, napakahina, parang isang awit. Ari. Narinig din ito ng gagamba. Tahimik silang nakinig. Ang himig ay tila nang gagaling sa kailaliman ng ulap. Malungkot. Ngunit maganda. Parang kwento ng isang bagay na matagal nang naghihintay. Anong awit iyon? Tanong ni Unggoy. Hindi ko alam. Napatingin siya rito. Bihira kang magsabi niyan. Huwag kang masanay. Ilang minuto pa ang lumipas at pagkatapos ay biglang naglaho ang makapal na ulap. Napahinto si Unggoy, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kanyang nakita. Sa harap nila ay isang napakalawak na lambak. Napapalibutan ito ng matataas na bundok. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang tanawin sa gitna. Ang buong lambak ay tila lumulutang sa dagat ng ulap. Ang mga ulap ay umiikot sa lupa na parang ilog. May mga puno na kulay pilak. May mga bulaklak na kumikislap na parang mga bituin. At sa pinakasentro ng lambak ay may isang tore. Matangkad, puti, at tila gawa sa kristal. Hindi makapagsalita si Unggoy. Sa buong buhay niya ay wala pa siyang nakitang ganoon kagandang lugar. Ang lambak ng ulap, bulong ni Ari. Habang papalapit sila sa tore ay may napansin si Unggoy. Hindi sila nag-iisa. May mga figura sa iba't ibang bahagi ng lambak, mga tao, o hindi bababa sa kamukha ng mga tao. Nagsusuot sila ng mapuputing kasuotan. Tahimik silang naglalakad sa pagitan ng mga puno. Ngunit may kakaiba sa kanila. Wala silang bakas ng paa, at kapag tinatamaan sila ng sikat ng araw, tila bahagyang nagiging malinaw ang kanilang katawan. Parang gawa sa liwanag. Ari, alam ko. Ano sila? Tahimik na tumingin ang gagamba sa mga figura. Pagkatapos ay sumagot. Mga alaala. Nanlaki ang mga mata ni Unggoy. Alaala? Mga bakas ng mga nilalang na minsang nanirahan dito. Muli niyang pinagmasdan ang mga ito. Ngayon lamang niya napansin. Hindi sila tumitingin sa kanya. Hindi sila nakikipag-usap. Paulit-ulit lamang nilang ginagawa ang parehong mga gawain. Parang mga anino ng nakaraan. Nang makarating sila sa paanan ng tore ay biglang bumukas ang napakalaking pintuan nito. Walang humawak. Walang nagtulak. Dahan-dahan lamang itong bumukas. Kasabay noon ay muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang awit. Nagkatinginan sina Unggoy at Ari. Pagkatapos ay pumasok sila. Sa loob ay malamig, tahimik at napakalawak. May mga sinaunang ukit sa bawat pader, mga larawan ng bundok, mga bituin, at 4 na simbolong kahawig ng mga susi. Napatingin si Unggoy sa isa sa mga ukit. May larawan ng isang nilalang, matangkad, may mahahabang balahibo, at may simbolo sa dibdib. Katulad ng nasa kanya, nanigas siya. Ari, ano iyon? Itinuro niya ang ukit. Lumapit ang gagamba. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ni Unggoy ang tunay na pagkagulat sa mukha nito. Hindi maaari. Ano? Hindi agad nakasagot si Ari.
Parang may naalala itong bagay na matagal nang nakalimutan. Bago pa ito makapagsalita, ay may narinig silang yabag. Mabagal, maingat, at papalapit. Agad na humarap si Unggoy sa pinagmulan ng tunog. Mula sa kailaliman ng tore ay may isang matandang babae na lumabas. Matangkad siya. Nakasuot ng kulay abong balabal. Mahaba ang kanyang puting buhok. At ang kanyang mga mata ay kulay pilak. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat tila, wala siyang edad. Maaari siyang maging 50. Maaari ring 500. Huminto siya sa harap nila. Tahimik niyang pinagmasdan si Unggoy. Pagkatapos ay tumingin kay Ari at saka siyang ngumiti. Matagal kitang hindi nakita, Ari. Nanigas ang gagamba. Ikaw! May bahagyang kasiyahan sa mukha ng matanda. Naaalala mo pa pala ako. Napalipat-lipat ang tingin ni Unggoy sa kanilang dalawa. Kilala ninyo ang isa't isa? Hindi agad sumagot si Ari. Sa halip ay tila nahihirapan itong magsalita. At iyon lamang ay sapat na upang magulat si Unggoy. Dahil sa buong panahon na magkasama sila, ngayon lamang niya nakita si Ari na nawalan ng mga salita. Sa wakas ay nakapagsalita rin ang gagamba. Akala ko wala ka na. Mahinang ngumiti ang matanda. Marami ang nag-akala niyan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Unggoy at ang kanyang mga mata ay napuno ng kakaibang lungkot. Parang may nakita siyang ala-alang matagal nang nawala. Kung ganoon, bulong niya. Ikaw nga. Napakunot ang noo ni Unggoy. Ako nga ang ano? Tumitig ang matanda sa simbolo sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ni Unggoy. Ikaw ang huling tagapagmana ng lahi ng Bantay. Natahimik ang buong tore at pakiramdam ni Unggoy ay muling nabuksan ang isa pang pinto ng lihim na matagal nang nakatago. Naging mabigat ang katahimikan sa loob ng tore. Ang mga salitang binitiwan ng matandang babae ay tila nanatiling nakabitin sa hangin. Ikaw ang huling tagapagmana ng lahi ng Bantay. Hindi agad nakapagsalita si Unggoy. Sa buong buhay niya ay marami na siyang narinig tungkol sa kanyang sarili. Tinawag siyang halimaw, nilalang ng gubat, sumpa, kakaiba. Ngunit hindi kailanman tagapagmana. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya sa wakas. Tahimik siyang pinagmasdan ng matanda. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit. Hindi siya mukhang mapanganib. Ngunit may kakaibang kapangyarihang nakapaligid sa kanya. Parang ang buong tore ay nakikinig sa bawat hakbang niya. Ang pangalan ko ay Elara. Tumango si Unggoy. Samantalang si Ari ay nananatiling tahimik. Tila marami itong gustong itanong, ngunit pinipili muna nitong makinig. Huminto si Elara sa harap ng isang malaking ukit sa pader. Isa itong larawan ng 4 na nilalang na nakatayo sa tuktok ng bundok. At sa gitna nila ay may isang nilalang na kahawig ni Unggoy. Mas matangkad lamang, mas matanda, at may balabal na yari sa balahibo. Ito ang mga unang bantay. Napalapit si Unggoy. Pinagmasdan niya ang larawan, at habang mas tumatagal siyang nakatingin dito, mas lalo niyang napapansin ang pagkakahawig. Parang may bahagi ng kanyang sarili na nakaukit sa bato. Kasama sila sa mga nagtayo ng mga selyong nagkulong sa nakakulong na hari. At ang nilalang na ito? Itinuro niya ang figurang kahawig niya. Huminga ng malalim si Elara.
Iyan ang pinuno ng lahi ng bantay. Lahi? Tumango ang matanda. Ang iyong lahi. Napaupo si Unggoy sa isang batong upuan. Pakiramdam niya ay napakarami ng nangyayari. Napakaraming lihim, napakaraming katotohanan. At sa bawat sagot ay mas lalo lamang dumarami ang mga tanong. Ano ba talaga ako? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Elara. Sa halip ay tumingin ito sa bintana ng tore kung saan makikita ang dagat ng ulap. Matagal ng panahon ang lumipas. Nang panahong iyon, hindi lamang tao ang namumuhay sa mundong ito. Tahimik na nakinig si Unggoy. May mga lahi ng tagapagbantay. Mga nilalang na isinilang upang protektahan ang balanse ng kalikasan. Tagapagbantay ng kagubatan. Tagapagbantay ng ilog. Tagapagbantay ng hangin. At tagapagbantay ng kabundukan. Mabagal siyang lumingon. At isa ako sa kanila? Oo, natahimik siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may sagot na siya tungkol sa kanyang pinagmulan. Ngunit kasabay nito ay mas lalo siyang nalito. Kung ganoon, bakit ako nag-iisa? Pumigat ang mukha ni Elara at nakita ni Ari ang sagot bago pa man ito magsalita. Wala na sila. Muling bumalot ang katahimikan. Parang maging ang tore ay nalungkot sa mga salitang iyon. Wala na? Mahina ang tinig ni Unggoy. Tumango si Elara. Isa-isa silang naglaho sa paglipas ng mga siglo. Digmaan, pagkakanulo, at ang pag-usbong ng kadiliman. Napakuyom si Unggoy. At ako na lang ang natira? Sa pagkakaalam namin. Napayuko siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang sakit siyang naramdaman. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang lahi. Hindi niya nakita ang kanilang tahanan. Hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang. Ngunit ang kaalamang wala na silang lahat ay parang pagkawala rin ng isang bagay na hindi niya naranasan. Lumipas ang ilang sandali bago nagsalita si Ari. Elara, napalingon ang matanda. May alam ka ba tungkol sa pangalawang susi? Bahagyang ngumiti si Elara. Palagi kang direkta. Wala tayong oras. Tumango ang matanda. Tama ka. Naglakad siya patungo sa gitna ng tore. Doon ay may isang bilog na mesa na gawa sa puting bato. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na mapa. Napakaluma nito, ngunit malinaw pa rin. Lumapit sina Unggoy at Ari. Sa gitna ng mapa ay may 4 na kumikislap na simbolo. Isa sa mga ito ay bughaw, ang kulay ng unang susi. Narito ang kinaroroonan natin ngayon. Itinuro ni Elara ang isang bahagi ng mapa. Pagkatapos ay lumipat siya sa silangan. Dito matatagpuan ang ikalawang susi. Nakita nila ang isang simbolong kulay ginto. Ang templo ng hanging araw. Napakunot ang noo ni Unggoy. Hanging araw? Iyon ang tawag dito. Isang lugar na hindi kailanman naaabot ng gabi. Bago pa sila makapagtanong ay biglang nagliwanag ang mapa. Kasabay noon ay lumakas ang hangin sa loob ng tore. Nanigas si Elara. Si Ari naman ay agad na tumingin sa bintana. May mali. At naramdaman din iyon ni Unggoy. Parang may mabigat na presensyang papalapit. Unti-unting nagdilim ang liwanag sa loob ng tore. Hindi dahil sa paglubog ng araw, kundi dahil may aninong bumabalot sa lambak. Lumapit sila sa bintana at ang kanilang nakita ay sapat upang patahimikin silang lahat. Sa ibabaw ng ulap ay may mga nilalang na lumilipad. 12 ng nilalang, nababalutan ng itim na usok, may pakpak na parang sa paniki.
at mga matang kulay pula. Patungo ang mga ito sa lambak ng ulap. Hindi maaari, bulong ni Elara. Ano sila? Tanong ni Unggoy. Madilim ang mukha ng matanda. Mga mangangaso ng dilim. Kasabay ng kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Nagsimulang magtakbuhan ang mga anyong liwanag sa lambak. Ang mga tahimik na alaala na matagal nang gumagala roon ay tila nagulantang. Parang naramdaman din nila ang panganib. At pagkatapos isang napakalaking pagsabog ang umuga sa lupa. Nayanig ang tore. Nalagas ang ilang tipak ng bato mula sa kisame. Napaatras si Unggoy. Ano yon? Lumakas ang hangin. At mula sa malayo ay may isang tinig na narinig. Malalim, malamig, at puno ng kapangyarihan. Isang tinig na agad niyang nakilala. Ibigay ninyo ang tagapagmana. Nanlamig ang dugo ni Unggoy. Morvac. Isa pang pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sa pagkakataong ito ay mas malapit. May bahagi ng lambak na nabalot ng maitim na apoy. At sa ibabaw ng ulap ay unti-unting lumitaw ang isang figura. Matangkad. Nababalutan ng itim na balabal. At may mga matang parang nagliliyab na baga. Nakatingin ito direkta sa tore, direkta kay Unggoy. Ngumiti si Morvac, at kahit napakalayo niya, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang presensya, parang mismong anino ng gabi. Natagpuan na kita. Napatras si Unggoy, ngunit hindi dahil sa takot lamang. May kakaiba siyang naramdaman. Nang tumingin sa kanya, si Morvac biglang nag-init ang simbolo sa kanyang dibdib. At kasabay noon ay sumiklab ang isang alaala sa kanyang isip. Isang mukha. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng apoy. Nakikipaglaban. At sa harap nito si Morvac. Napahawak si Unggoy sa kanyang ulo. Parang sasabog ito sa sakit. Unggoy! Sigaw ni Ari, ngunit patuloy ang pagdating ng mga larawan. Ang misteryosong lalaki, ang apoy, ang laban, at isang tinig na sumisigaw. Dalhin mo ang bata. Pagkatapos ay naglaho ang pangitain. Humihingal na napaluhod si Unggoy. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Alaala ng dugo. Ano? Tanong ni Ari. Ngunit bago pa makasagot ang matanda ay muling umalingaw-ngaw ang tinig ni Morvac sa buong lambak. Mas malakas, mas mabigat, mas mapanganib. Kung hindi ninyo siya ibibigay. Unti-unting itinaas ni Morvac ang kanyang kamay at nagsimulang umikot ang maitim na enerhiya sa kanyang paligid. Gigibain ko ang buong lambak. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, naramdaman ni Unggoy na ang digmaan ay hindi na lamang isang banta sa hinaharap. Dumating na ito, at nakatayo na ito sa kanilang harapan. Umalingaw-ngaw sa buong lambak ng ulap ang banta ni Morvac. Kung hindi ninyo siya ibibigay, gigibain ko ang buong lambak. Naging mabigat ang hangin. Maging ang mga ulap sa paligid ay tila tumigil sa paggalaw. Sa loob ng tore ay walang nagsalita. Tahimik na nakatanaw sina Unggoy, Ari at Elara sa figurang nakalutang sa kalangitan. Hindi na kailangan pang magpakilala ni Morvac. Sapat na ang kanyang presensya upang maramdaman ng lahat ang panganib. Unti-unting itinaas ni Morvac ang kanyang kanang kamay. At kasabay nito ay nagsimulang magtipon ng maitim na enerhiya sa paligid niya. Parang isang umiikot na bagyo ng anino, lalong nagdilim ang langit. Ang mga nilalang na may pakpak ay paikot-ikot na lumilipad sa kanyang paligid na parang mga tagapaglingkod. Napakuyom si Unggoy. Hindi natin siya maaaring hayaan.
Tahimik na tumango si Elara. Alam ko. Ngunit ang ekspresyon ng matanda ay hindi nagpapakita ng pag-asa. Parang may alam siyang hindi pa niya sinasabi. Biglang umuga ang buong tore. Mas malakas kaysa dati. May malakas na pagsabog sa labas. Kasunod nito ay ang tunog ng nababasag na bato. Lumapit si Ari sa bintana at nakita niya ang isa sa mga lumulutang na tulay ng lambak na tuluyang gumuho. Nahulog ito sa dagat ng ulap sa ibaba. Nag-uumpisa na siya, sabi ng gagamba. Isa na namang pagsabog ang sumunod. Pagkatapos ay isa pa. Sa bawat pag-atake ni Morvac ay may bahagi ng lambak na nasisira. Parang papel na unti-unting pinupunit. Biglang lumingon si Elara kay Unggoy. Makinig kang mabuti. Napansin niya agad ang bigat ng tinig nito. Kailangan mong umalis. Napakurap siya. Ano? Kailangan mong makaalis rito ngayon. Hindi. Unggoy. Hindi. Matigas ang kanyang tinig. Nandito ako para tumulong. Nandito ka para mabuhay. Natahimik siya, patuloy si Elara. Kapag nakuha ni Morvac ang unang susi, mas mapapabilis ang kanyang plano. Kapag nakuha kanya, mas lalala pa. Napayuko si Unggoy. Alam niyang may katotohanan ang sinasabi nito, ngunit hindi niya magawang tanggapin. Hindi matapos ang lahat ng taong ginugol ni Elara sa pagprotekta sa lugar na ito. Hindi matapos makita ang lahat ng kagandahang naroon. Muling yumanig ang tore. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaibang nangyari. Nagsimulang magliwanag ang mga sinaunang simbolo sa sahig. Isa-isa. Parang tumutugon sa paparating na panganib, lumawak ang liwanag. At mula sa gitna ng tore ay may lumitaw na malaking bilog na may mga ukit. Napalingon si Ari. Ang sinaunang daanan. Tumango si Elara. Iyan lamang ang paraan. Napakunot ang noo ni Unggoy. Anong daanan? Patungo sa templo ng hanging araw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon? Ngayon. Sa labas ng tore ay patuloy ang pagkawasak. Ang mga nilalang na may pakpak ay bumabagsak mula sa kalangitan. Ang iba ay sumasalpok sa mga puno. Ang iba ay sumisira sa mga sinaunang gusali. Ang buong lambak ay tila na sa gitna ng isang bangungot. At sa gitna ng lahat ng iyon ay dahan-dahang lumalapit si Morvac. Hindi siya nagmamadali. Hindi niya kailangang magmadali. Para siyang isang bagyong alam na wala nang makapipigil dito. Biglang tumingin si Ari sa labas at doon niya nakita ang isang bagay. Nanigas siya. Ano iyon? Tanong ni Unggoy. Hindi agad nakasagot ang gagamba. Pagkatapos ay itinuro nito ang kalangitan. Napatingala si Unggoy at agad siyang napahinto. Sa likod ni Morvac ay may isang napakalaking anino. Noong una ay inakala niyang ulap lamang. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti niyang nakikita ang hugis nito. 2 sungay, napakalaking ulo, at 2 matang nagliliwanag sa loob ng kadiliman. Parang may dambuhalang nilalang na natutulog sa likod ng mga ulap. Ari! Bahagyang nanginig ang tinig niya. Nakikita mo rin ba yon? Tahimik na tumango ang gagamba. Oo. Ano yon? Mabagal ang naging sagot nito. Sa tingin ko, bahagi iyon ng nakakulong na hari. Nanlamig ang dugo ni Unggoy. Bahagi pa lamang. At ganoon nakalaki. Ganoon na nakakatakot. Muling naalala niya ang mga babala. Ang mga susi. Ang sinaunang kulungan.
at ang dahilan kung bakit sila naglalakbay. Hindi na lamang ito alamat, hindi na lamang ito misteryo, tunay ito. At unti-unti na itong nagigising. Biglang bumukas ang malaking pinto ng tore. Kasabay noon ay pumasok ang malamig na hangin at isang nilalang na may pakpak ang lumusob sa loob. Napakabilis nito. May matutulis na kuko at mga matang kulay pula. Ngunit bago pa ito makarating kay Unggoy ay itinaas ni Elara ang kanyang kamay. Isang sinag ng pilak na liwanag ang sumiklab. Agad na tumilapon ang nilalang. Tumama ito sa pader at naglaho na parang abo. Nanlaki ang mga mata ni Unggoy. "Magaling!" Bahagyang ngumiti si Elara. "Matanda lamang ako, hindi pa ako walang silbi." Ngunit napansin niya ang isang bagay. Pagkatapos ng pag-ataking iyon ay tila nang hina ang matanda. Bahagya itong napaatras at sandaling napahawak sa dingding. Nakita rin iyon ni Ari at doon niya naunawaan ang isang bagay. "Elara," tahimik siyang tumingin dito. "Huwag mo nang sabihin." Natahimik ang gagamba dahil alam na nito ang ibig sabihin. Mahina na si Elara. Matagal na itong nabubuhay at marahil ay ginagamit na nito ang natitira niyang lakas upang protektahan ang lambak. Muling umalingaw-ngaw ang tinig ni Morvac. Ngayon ay mas malapit. Wala nang matatakbuhan. Kasabay noon ay sumabog ang bahagi ng panlabas na pader ng tore. Nagliparan ng mga bato. Nabiyak ang sahig at nagsimulang gumuho ang ilang haligi. Panandaliang natabunan ng alikabok ang paligid. "Oras na," sabi ni Elara. Mabilis silang nagtungo sa bilog na liwanag sa gitna ng tore. Patuloy ang pagyanig. Patuloy ang pagbagsak ng mga bato. Parang anumang sandali ay tuluyan ng babagsak ang buong gusali. Huminto si Unggoy. Tumingin siya kay Elara. "Hindi ka sasama?" Ngumiti ang matanda. Isang ngiting puno ng katahimikan at pamamaalam. "May mga pinto ang kailangang bantayan, pero makinig ka." Lumapit ito sa kanya at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. "Marami ka pang hindi alam tungkol sa iyong sarili. Marami ka pang dapat matuklasan." Tumingin ito sa simbolo sa kanyang dibdib. "At marami pang umaasa sa iyo." Nanahimik si Unggoy. Ayaw niyang umalis. Ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. Biglang nagliwanag ang bilog sa sahig. Mas maliwanag. Mas malakas. Nagsimulang umikot ang mga simbolo. Lumakas ang enerhiyang bumabalot sa tore. At sa labas lumitaw si Morvac sa ibabaw ng pangunahing balkonahe. Ngayon ay malinaw na siya. Matangkad, maputla, at may mga matang kulay apoy. Ngumiti siya nang makita si Unggoy. Sa wakas, napakuyom si Unggoy. Ngunit bago pa siya makagalaw ay itinulak siya ni Elara papasok sa gitna ng liwanag, kasabay ni Ari. At agad na sumiklab ang sinaunang daanan. Sa huling pagkakataon ay nakita niya si Elara, nakatayo sa gitna ng gumuugong tore, nakaharap kay Morvac, nag-iisa, ngunit hindi natitinag, at pagkatapos nabalot ng liwanag ang kanyang paningin. Nang muling bumalik ang kanyang paningin ay wala na sila sa lambak ng ulap. Nasa isang mataas na bangin sila. Sa harap nila ay isang napakalawak na disyerto ng gintong bato at sa malayong abot tanaw ay may isang dambuhalang templo. Nagliliwanag ito sa ilalim ng araw. Parang gawa sa purong ginto. Humihingal na napaupo si Unggoy. Samantalang si Ari ay tahimik na tumingin sa malayo sa direksyon ng naiwang lambak. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Mahina, malungkot.
Nagpaalam na siya. Tahimik na yumuko si Unggoy. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, naramdaman niyang may nawawala na sa kanila. Ngunit wala silang panahon upang magluksa. Dahil sa harapan nila ay naghihintay ang susunod na pagsubok. Ang templo ng hanging araw at ang ikalawang susi. Matagal na nakatanaw sina Unggoy at Ari sa napakalawak na lupain sa kanilang harapan. Wala na ang malamig na hangin ng lambak ng ulap. Wala na rin ang dagat ng mga ulap at mga punong kumikislap na parang mga bituin. Sa halip, isang dagat ng gintong bato at buhangin ang bumungad sa kanila. Ang araw ay nakapirmi sa kalangitan. Hindi ito gumagalaw, hindi ito lumulubog, at tila hindi rin ito umiinit ng higit o nababawasan ang liwanag nito. Pakiramdam ni Unggoy ay para silang nakapasok sa ibang bahagi ng mundo. O marahil sa isang lugar na hiwalay sa karaniwang daloy ng panahon. Ari? Nakakatakot ito. Nagulat si Ari. Hindi mo sasabihing maganda? Maganda rin. Napakamot si Unggoy sa ulo, pero parang hindi tama. Tahimik na tumango ang gagamba dahil iyon din mismo ang kanyang nararamdaman. Nagsimula silang bumaba mula sa bangin. Habang papalapit sila sa templo ay lalo nilang napapansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Walang ibon, walang insekto, walang anumang palatandaan ng buhay. Tanging ang hangin lamang na umiikot sa pagitan ng mga batong kulay ginto. Maya-maya ay napansin ni Unggoy ang isang bagay. May mga haliging nakatayo sa iba't ibang bahagi ng kapatagan. 12 ng haligi. At bawat isa ay may mga sinaunang ukit. Lumapit siya sa isa. At nang hawakan niya ito, ay biglang sumiklab ang liwanag mula sa ukit. Napaatras siya. Ari! Naroon agad ang gagamba sa kanyang balikat. Ano iyon? Hindi pa siya nakakasagot nang magsimulang lumitaw ang mga imahe sa ibabaw ng haligi. Parang usok na nagiging larawan. Nakikita nila ang mga nilalang na minsang naglakad sa lugar na iyon. Mga mandirigma, mga pari, mga tagapagbantay. Lahat ay nakatingin sa templo. Parang may hinihintay. Pagkaraan ng ilang segundo ay naglaho rin ang mga imahe. Muling bumalik ang katahimikan. Mga alaala ulit? Tanong ni Unggoy. Tumango si Ari. Pero mas matanda. Lumipas ang ilang oras bago nila narating ang paanan ng templo. At nang makita nila ito nang malapitan ay lalo silang namangha. Napakalaki nito. Mas malaki pa sa anumang gusaling nakita ni Unggoy sa buong buhay niya. Ang mga hagdanan nito ay tila patungo sa langit. Ang bawat haligi ay may taas na parang tore. At sa gitna ng pangunahing pasukan ay may malaking simbolong kahawig ng araw. Ngunit sa gitna ng simbolo ay may isang bilog na walang laman. Parang may nawawalang piraso. Huminto si Ari. Nararamdaman mo ba? Tumango si Unggoy. Mula sa loob ng templo ay may umaagos na enerhiya, malakas, ngunit hindi mapanganib. Parang may isang matandang puso na patuloy pa ring tumitibok sa kailaliman ng gusali. Dahan-dahan silang pumasok, malamig ang loob ng templo, kabaligtaran ng init sa labas. Ang malalawak na bulwagan ay napapalibutan ng mga estatwa ng sinaunang tagapagbantay. Sa bawat pader ay may mga ukit ng araw. At sa bawat kisame ay may mga bituin. Parang pinagsama ang araw at gabi sa isang lugar. Habang naglalakad sila ay napansin ni Unggoy ang isang kakaibang bagay. Walang alikabok, walang tanda ng pagkasira, parang may nag-aalaga pa rin sa templo kahit wala silang nakikitang tao.
Makalipas ang ilang sandali ay narating nila ang isang napakalawak na silid. At sa gitna nito ay may isang bilog na entablado. Sa ibabaw ng entablado ay may lumulutang na gintong kristal. Nanlaki ang mga mata ni Unggoy. Ang ikalawang susi? Ngunit bago pa makasagot si Ari, ay may narinig silang ibang tinig. Hindi pa. Agad silang humarap. At doon nila nakita ang nagsalita. Isang batang babae. Mukhang nasa 12 taong gulang lamang. May mahabang buhok na kulay ginto at mga matang tila gawa sa liwanag. Nakasuot siya ng puting kasuotan na may simbolo ng araw sa dibdib. Tahimik siyang nakatayo sa gilid ng silid. Parang matagal na silang hinihintay. Nanigas si Unggoy. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam. Ang batang babae ay parang tunay. Ngunit kasabay nito ay parang hindi rin. "Ano ka?" tanong niya. Ngumiti ito. "Magandang tanong." Napatingin si Ari rito. At agad na lumalim ang kanyang ekspresyon. "Hindi ka tao." "Hindi na." Muling ngumiti ang bata. "Ako ang huling tagapag-ingat ng templong ito." Dahan-dahang lumapit ang bata. Wala man siyang bakas ng paa, hindi siya mukhang multo, parang isang alaala na tumangging mawala. "Ako si Solene." Tumango si Unggoy. "Ako si..." "Alam ko kung sino ka." Napahinto siya. Ngumiti si Solene. "Matagal ka nang hinihintay ng templong ito." Nagkatinginan sina Unggoy at Ari. Muli na namang may naghihintay sa kanya. Muli na namang may nakaalam ng mga bagay na hindi niya alam. Lumapit si Solene sa lumulutang na kristal. Ang gintong liwanag nito ay sumayaw sa kanyang mukha. Iyan ang ikalawang susi. Nanlaki ang mga mata ni Unggoy. Kung ganoon ay mas madali ito kaysa sa una. Ngunit agad na umiling si Solene. Parang nabasa nito ang kanyang iniisip. "Hindi." "Ano?" "Hindi ito madali." Napabuntong hininga si Ari. "Siyempre naman." Tumingin si Solene sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay itinuro niya ang 4 na pintuang nakapalibot sa silid. Ngayon lamang napansin ni Unggoy ang mga iyon. May 4 na malalaking pinto. At bawat isa ay may simbolo. Araw, buwan, bituin, at anino. Upang makuha ang susi, sabi ni Solene, kailangan mong harapin ang pagsubok ng 4 na landas. Napakunot ang noo ni Unggoy. Bakit parang lahat ng susi ay may pagsubok? Upang matiyak na hindi ito mapupunta sa maling kamay. Hindi na siya nakipagtalo. May punto naman iyon. Ngunit bago pa sila makapagpasya kung saan magsisimula ay may naramdaman si Ari. Isang malamig na enerhiya. Biglang napalingon ang gagamba sa pasukan ng templo. Kasabay noon ay nagbago ang ekspresyon ni Solene. Nawala ang kanyang ngiti. At sa unang pagkakataon ay nakitaan siya ng pag-aalala. "Ano iyon?" tanong ni Unggoy. Tahimik silang lahat. Nakikinig. Pagkatapos isang malakas na dagundong ang umalingaungaw sa buong templo. Nayanig ang sahig. Nagbagsakan ang ilang tipak ng bato mula sa kisame. At mula sa malayong pasukan ay may maririnig na mabibigat na yabag. 1, 2, 3, palapit ng palapit. Nanlamig ang dugo ni Unggoy. Dahil alam na niya kung sino ang maaaring gumawa ng ganoong presensya. At nang magsalita si Solene ay kinumpirma nito ang kanyang takot. "Natagpuan niya kayo." Tahimik na napakuyom si Ari. Samantalang si Unggoy ay humigpit ang hawak sa unang susi.
Isa pang dagundong, mas malapit, mas malakas. Parang may dambuhalang nilalang na umaakyat sa mga bulwagan ng templo. Pagkatapos ay narinig nila ang isang pamilyar na tinig. Malalim, malamig, at puno ng kapangyarihan. Buksan ninyo ang daan. Huminto ang tinig. Pagkatapos ay muling nagsalita. O ako mismo ang gagawa nito. Si Morvac. Naroon na siya. At sa pagkakataong ito, wala nang lambak ng ulap, wala nang elara, wala nang makahaharang sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, kakailanganin nilang harapin ang anino na matagal nang sumusunod sa kanila. Umalingaw-ngaw sa buong templo ng hanging araw ang tinig ni Morvac. Buksan ninyo ang daan. O ako mismo ang gagawa nito. Kasabay ng mga salitang iyon ay muling yumanig ang buong templo. May malalalim na bitak na nagsimulang lumitaw sa ilang bahagi ng sahig. Nagbagsakan ang mga tipak ng bato mula sa matataas na kisame. At sa malalayong bulwagan ay patuloy na papalapit ang mabibigat na yabag. Isa, dalawa, tatlo. Parang bawat hakbang ay nagpapabigat sa hangin. Nakatayo si Unggoy sa gitna ng silid. Mahigpit ang hawak niya sa unang susi. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang simulan nila ang kanilang paglalakbay, naramdaman niyang tunay na malapit na ang panganib. Hindi na ito isang alamat. Hindi na ito isang babala. Nasa loob na ito ng templo. Tahimik na nakatingin si Solin sa pasukan. Ang kanyang mga matang gawa sa liwanag ay tila may nakikitang hindi kayang makita ni Unggoy at Ari. Malapit na siya. Napakuyom si Unggoy. Gaano kalapit? Hindi agad sumagot si Solin. Pagkatapos ay sinabi niya ang sagot na hindi nila gustong marinig. Sobrang lapit. Isa na namang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Sa pagkakataong ito ay tila nagmula sa mismong ilalim nila. Nayanig ang buong silid. Ang lumulutang na gintong kristal sa gitna ay bahagyang kumislap. At sa loob ng ilang segundo ay parang naging mas maliwanag ang liwanag nito. Napansin niyon ni Solin at agad siyang lumingon kay Unggoy. Wala na tayong oras. Ano ang kailangan kong gawin? Itinuro niya ang 4 na pintuan. Araw, buwan, bituin, anino. Isa lamang ang tamang unang landas. Napatingin si Unggoy sa mga simbolo. Lahat ay magaganda. Lahat ay tila mahalaga. Ngunit wala siyang ideya kung alin ang dapat piliin. Habang iniisip niya ang sagot ay nagsalita si Ari. Hintayin mo. Napalingon silang lahat dito. Nakatingin ang gagamba sa mga ukit sa paligid, sa bawat haligi, sa bawat pader, sa bawat simbolo. Parang may hinahanap ito. Maya-maya ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Nakita ko na. Ano? Lumapit si Ari sa isang pader. May nakaukit doon na larawan ng araw at sa ilalim nito ay may sinaunang simbolo. Ang templong ito ay itinayo bilang bantay ng liwanag. Tahimik silang nakinig. Kung ganoon, malamang dito nagsisimula ang pagsubok. Itinuro niya ang pintuan ng araw. Hindi pa man sila nakakapagpasya ay may narinig silang napakalakas na pagsabog. Kasunod nito ay ang tunog ng bumibigay na mga pader. At pagkatapos katahimikan, biglang natahimik ang buong templo. Napatingin sina Unggoy at Ari sa pasukan. At doon nila naramdaman ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Ang kawalan ng ingay. Parang may isang mandaragit na tumigil sa paglalakad. Dahil natagpuan na nito
ang kanyang hinahanap. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng araw. Matingkad na gintong liwanag ang bumuhos mula sa loob. Lumingon si Soline kay Unggoy. "Pumasok ka. Ano naman ang mangyayari? Malalaman mo." Napabuntong hininga siya. Halos lahat ng nakakasalamuha niya ay mahilig sa misteryo. Ngunit wala na siyang panahon para magreklamo. Huminga siya ng malalim at pumasok. Naglaho ang templo, naglaho ang mga pader, naglaho sina Ari at Solen. Nakita na naman ni Unggoy ang sarili niyang nakatayo sa ibang lugar. Ngunit hindi ito tulad ng unang pagsubok. Sa pagkakataong ito ay nasa gitna siya ng isang maliit na baryo. May mga bahay, may mga puno, may mga tao, at may mga batang naglalaro sa paligid. Napatigil siya. Napakaganda ng lugar, mapayapa, masaya, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang pamilyar ito. Habang naglalakad siya sa baryo, ay napansin niyang walang nakapapansin sa kanya. Parang isa lamang siyang hangin, parang alaala. Pagkatapos ay nakita niya ang isang batang nakaupo sa ilalim ng puno. Mag-isa, tahimik, at nakatingin sa ibang mga batang naglalaro. Nang makita niya ang mukha nito ay nanigas siya, dahil ang batang iyon ay siya, Batang Unggoy. Napatigil ang kanyang paghinga. Tahimik niyang pinagmasdan ang sarili. Mas maliit, mas bata, mas malungkot. Nakaupo lamang habang pinapanood ang ibang mga bata. Biglang may ilang batang tumakbo papunta rito. At sa isang saglit ay inakala niyang yayayain nila itong maglaro. Ngunit hindi iyon ang nangyari. "Halimaw, umalis ka rito. Huwag mo kaming lapitan." Isa sa mga bata ang naghagis ng putik. Tumama iyon sa Batang Unggoy. Natawa ang iba. At mabilis na tumakbo palayo. Naramdaman ni Unggoy ang kirot ng alaala. Matagal na panahon na, ngunit malinaw pa rin. Naalala niya ang mga araw na iyon. Ang pag-iisa, ang takot, ang mga matang puno ng panghuhusga, at ang pakiramdam na hindi siya kabilang kahit saan. Tahimik niyang pinanood ang batang bersyon ng sarili habang pinupunasan nito ang putik sa kanyang mukha. Pagkatapos ay yumuko lamang ito at naglakad palayo, mag-isa. Biglang nagbago ang paligid. Parang hinipan ng hangin ang buong tanawin at may bagong alaalang lumitaw. Ngayon ay gabi. Umuulan. At isang batang unggoy ang nakaupo sa loob ng kanyang lumang kubo. Mag-isa pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito ay umiiyak. Naramdaman ni Unggoy ang bigat ng eksenang iyon. Dahil iyon ang gabing unang beses niyang tinanong ang sarili, bakit ako'y pinanganak ng ganito? Biglang may narinig siyang tinig. Hindi mula sa paligid, kundi mula sa kung saan. Mula sa mismong pagsubok. Ano ang nakikita mo? Huminga siya ng malalim. Ang nakaraan. At ano ang nararamdaman mo? Napapikit siya. Kalungkutan. Tahimik ang tinig. Pagkatapos ay muling nagsalita. Galit ka ba? Natahimik siya. Mahabang katahimikan, napakahabang katahimikan. Pagkatapos ay tumingin siya sa batang sarili. Ang batang minsang nagdusa, minsang itinaboy, minsang nag-isang umiyak sa dilim. At saka siya sumagot, hindi. Bakit? Dahan-dahan siyang ngumiti. Isang maliit ngunit tunay na ngiti. Dahil kung hindi nangyari ang lahat ng iyon. Naalala niya si Ari. Ang kanilang pagkakaibigan,
ang kagubatan, ang mga natutunan niya, at maging ang paglalakbay na ito. Hindi ako magiging ako. Biglang sumiklab ang liwanag sa buong paligid. Mas maliwanag pa sa araw. Naglaho ang baryo. Naglaho ang mga alaala at muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang tinig. Ngunit ngayon ay mas banayad, mas mainit. Tinanggap mo ang iyong nakaraan. Nalampasan mo ang unang landas. Sa mismong sandaling iyon ay muling bumalik ang kanyang paningin sa loob ng templo. Humihingal siyang napaluhod sa sahig. Naroon sina Ari at Solene. Ngunit may mali. Pareho silang nakatingin sa pasukan at may takot sa kanilang mga muka. Napalingon si Unggoy at agad siyang nanigas. Dahil sa dulo ng malaking bulwagan ay may isang figurang nakatayo. Matangkad, nakabalot sa itim na balabal, at may mga matang kulay apoy. Tahimik lamang itong nakatanaw sa kanila. Parang matagal na silang hinihintay. Dahan-dahang ngumiti si Morvac. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpabigat sa buong templo. Natapos mo ang unang landas. Bahagya niyang ikiniling ang kanyang ulo at lalo pang lumalim ang kanyang ngiti. Ngayon naman, unti-unti niyang inilabas ang isang mahabang itim na talim mula sa kanyang balabal. Subukan mong matapos ang susunod habang buhay ka pa. Sa unang pagkakataon, wala na pagitan sa kanila. Wala nang tagapagtanggol. Wala nang ligtas na distansya. Nasa loob na ng templo ng hanging araw si Morvac. At nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Wakas.